California Wildfire, huminto na. Veteranang aktres na si Gloria Romero pumanaw na. Peace rally ng INC naganap sa Quirino Grandstand. National P-pop groups na Bini at SB19 nagbodi sa 10th Wish Music Awards. Patuloy ang pagsunog ng LA Fires sa kanluran ng Estados Unidos, California sa lugar ng Pacific Palisades at Eaton Fire ang mga naapektuhan. Halos 29 na tao ang namatay sa pagsalba ng kanilang mga bahay. Libu-libong mga buildings at nasira at labis na usok ang naibugan nito na nakaapekto sa hangin ng California. Sinasabi ng mga eksperto ang dahilan sa pangyayaring ito ay dahilan ng unti-unting mga ulan sa bahagi ng California na nagdulot ng pagdami ng flammable materials dahil sa pagtuyo ng mga puno at damo. Ang malakas din na paghangin na mas lalong pinalakas at pinalaki ang sunog. Ang sunog na ito ay namatay na dahil sa pagtulong ng Texas Firefighters, Arizona Firefighters, at iba pang magaling at mabilis ang pag-evacuate ng mga residente sa lugar na ito. Kaya unti lamang ang mga namatay. Ito lang ang ating balita sa Balita Internasyonal. Ako si Cyrus Jan, ang inyong tagapagbalita. Pumanaw ang veteranong aktres na tinaguriang Queen of Philippine Cinema na si Gloria Romero sa edad na 91. Kinumpirma ito ng kanyang pamilya noong Enero 25, 2025. Si Gloria Romero na sumikat sa pelikulang Dalaga Ilocana at iba pang mga klasikal na pelikula ay ngayon ay pinagluluksa ng buong industriya. Ayon sa kanyang pamilya, siya ay pumanaw sa kanyang tahanan dulot ng ilang buwan ng karamdaman. Nagpaabot ng pakiramay ang mga kasamahan sa showbiz, ilang opisyal ng gobyerno. Nananatili siyang inspirasyon sa mga artista at mga tagahanga. Nakaburo lang kanyang labi sa Arlington Memorial Chapel kung saan patuloy ang pagbuhos ng pagdasal at pakikiramay sa kanyang pagkamatay. Ang isinagawa ng Iglesia ni Cristo bilang pagpapakita ng kanilang paninindigan sa kapayapaan at pagkakaisa. Libu-libong miyembro ang dumalo sa event na ginanap sa Quirino Grandstand, kung saan nagmarcha sila dala ang mga placard at mensaheng nananawagan ng pagkakaisa at pagrespeto sa pananampalataya. Live mula sa Quirino Grandstand, matagumpay na isagawa ang Iglesia ni Cristo ang kanilang peace rally ngayong araw. Sa kabila ng malaking bilang ng dumalo, nananatiling mapayapa at organisado ang programa na sinamahan at ng panalangin at mga pahayag ng suporta para sa kapayapaan. Ayon sa mga miyembro, ang rally na ito ay nagpapakita ng kanilang paninindigan laban sa anumang pagbunuhan ng isang mensahe ng pagmamalasakit sa kapwa. Nandito kami hindi para sa anumang gulo, hindi para ipahayag ang aming paniniwala sa pagkakaisa at kapayapaan. Bukod sa mga miyembro ng INC, dumalo rin ang ilang opisyal ng gobyerno at mga personalidad na nagpapahayag ng suporta sa layuning ng rally. Sa ngayon, nananatiling normal ang sitwasyon dito sa Quirino Grandstand at patuloy ang pagsunod ng mga dumalo sa mga tuntunin ng lokal na otoridad upang mapanatili ang kaayusan. Mula rito sa Quirino Grandstand, Roy, nag-uulan. Magandang araw! Narito ang mga pinakabagong balita sa showbiz ngayong 2025. Nagwagi ang mga pambansang idol na SB19 at Bini sa 10th Wish Music Awards na ginanap noong Enero 20, 2025. Patuloy nilang ipinapakita ang kanilang kahusayan sa industriya ng musika at ikinocongratulate sila ng buong showbiz community sa kanilang tagumpay. Samantala, si Maris Sarcalo ay isa sa mga pangalan na pinapalakpakan ngayon sa international scene. Ang kanyang pelikulang Sunshine ay napili upang
kumpetensya sa Berlin International Film Festival. Isang malaking hakbang para sa industriya ng pelikulang Pilipino sa buong mundo. May mainit ding balita tungkol kay Vic Soto at Daryl Yap. Ang kanilang paghaharap sa korte ukol sa pelikulang Pepsi Paloma ay patuloy na sinusubaybayan ng publiko. Huwag palampasin ang mga susunod pang updates tungkol dito. Iyan ang mga pinakabagong balita sa showbiz. Patuloy na magbabalik sa inyo mga update na ito. Kaya huwag kalimutang mag-tune in. Ako po si Cyrus Jan at ito ang Showbiz News 2025. Magandang umaga sa inyo lahat. Ako si Franz, ang iyong takot ng Manila. Nandito tayo ngayon sa lugar ng Malbar upang makakita ng lagay ng traffic dahil sa oras ng awasan ng mga estudyante. Tila, lalong bumibigat ang traffic tuwing araw ng Lunes hanggang Biyernes, lalo ng mayor ng Malbar at mga barangay captains na mas mababilis ang dala ng sakyan sa pamamagitan ng mas mabilis na pagtatawid sa mga estudyante at mga sakyan na magugusto at lalong magsiguan ng mga estasyon upang mapalawag ang kalsada tuwing oras ng awasan. At ito lang mga balita para sa atin. Balitang lokal, balik sa iyo. Magandang araw mga kababayan. Narito naman tayo para sa pinakahinihintay na balita sa mundo ng palakasan. Ako si Roy Kendrick at ito ang Pastor. Patuloy na nagpapakita ng kanilang husay sa international arena. Kamakailan lang ay pinangunahan ng mga batang bituin na sina Kay Soto, Jordan Clarkson at Junmar Fajardo ang kanilang laban sa FIBA World Cup. Ang ipinamalas nilang lakas at disiplina ay nagbigay ng malaking pride sa ating bansa. Huwag din nating kalimutan ang mga volleyball heroes natin. Ang Philippine Women's National Volleyball Team ay nagpatuloy na nagpapamalas ng galing sa South Asia. Nasa third place sila sa kasalukuyang South Asian Games. Katunay nga tinatangkilik ng mga kababayan natin ang kanilang laban sa bawat paligsahan. At ito lang ang ating Passport News. Magandang araw Pilipinas. Narito ang inyong weather report ngayong Lunes, Pebrero 3, 2025. Ako si Cyrus Jan Eleuterio at ihatid ko sa inyo ang pinakahuling lagay ng panahon mula sa Pag-asa. Sa pangkalahatan ng amihan o northeast monsoon ang patuloy na nakakapekto sa hilagang bahagi ng Luzon. Dahil dito, inaasahan ang may hinang pagwala sa Batanes, Babuyan Islands at Cagayan Valley. Gayunpaman, walang inaasahang matinding epekto kaya't inaasahan ang malamig at maliwalas na panahon sa kabuuan ng Luzon. Samantala, ang silangang bahagi ng Visayas ay nakakaranas ng maulap at kalangitan na may kalat-kalat na pagulan dulot ng shear line. Ang mga residente ng Samar, Leyte at Biliran ay pinapayuhan na mag-ingat sa posibleng pagbaha at pagguho ng lupa lalo na sa mga low-lying areas. Para naman sa Mindanao, partikular sa Caraga, Davao Region, localized thunderstorms ang inaasahan. Magdala po ng panggalang sa ulan at mag-ingat sa pagbiglaang pagbaha o landslides. Sa ibang bahagi ng Mindanao, magiging bahagyang maulap hanggang maulan ang kalangitan, pero walang bantan na malakas na bagyo sa ngayon. Para sa mga isda, wala po tayong nakataas na gale warning sa ating karagatan, kaya't ligtas po ang paglalayag sa ngayon. Ngunit ang may mga baybayin sa northern at eastern seaboards ay posibleng makaranas ng bahagyang hanggang pakatamtamang pag-alon. Sa mga sumunod na araw, inaasahang patuloy na mararamdaman ang malamig na simoy ng hangin mula sa amihan, lalo na sa Luzon. Ang Visayas at Mindanao naman ay asahan ng pagbabago-bagong panahon na dulot ng localized thunderstorms. Kaya't huwag pong kalimutang magdala ng payong at panatilihin ang pag-iingat, lalo na sa mga lugar na madalas bahain. Iyan ang ating lagay ng panahon ngayong araw. Manatiling ligtas at alerto Pilipinas. Ako si Cyrus Jan Eleuterio, Tinig ng Bayan News, balik sa inyo. Aming nakalap na balita ngayon. Andito lang kami naghahatid ng balita sa buong mundo. Kami ang Inner Newscasters. Ako si John L. Mendoza. Ako si Cyrus Jan Eleuterio.